Sabi po ng kasabihan, walang forever. Ano po. This could be true sa panahon po natin ngayon kasi because life is full of uncertainties sa mundong ito. Wala kasiguruhan. Yung mga bagay na bago ngayon, hindi magtatagal, maluluma iyon. So, anything, mga bagay ay walang kasiguruhan. Relationship, nagbabago, nasisira, at nagtatapos. Wala tayong magagawa kasi yun ang realidad ng buhay sa mundong ito. Pero magandang balita kasi tayo ay mga mananampalataya. No? Itong passage na ito na ating pag-usapan ngayon sa sulat ni Apostol John sa kanyang concluding letter, no? It provides discussion about Christian assurances. At meron po tayong 5 na pag-usapan about assurances. At ito po ay gumamit siya ng mga salitang you know. Several times binanggit niya po yung mga katagang iyon, you know, sa section na ito ng Biblia. Sa verse 13, ang unang assurance ay nabanggit po ni Apostle John. Sabi po rito, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So assurance of having eternal life. Nagda-doubt pa rin po ba tayo sa katotohanan na ito? That you have eternal life? Ang dahilan ni Apostle John why he present the gospel is to bring unbelievers to faith. Basahin po natin yung John chapter 20, verse 31. Basically, ito po yung pangunahing dahilan ni Apostle John why he wrote itong itong books na to. John chapter 20, verse 31. Sabi dito, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So if you have Christ in your life, you have eternal life. Diba na doon sa message natin last 2 weeks ago, ay gumamit tayo ng ballpen tsaka ng book, no? Kasi yung eternal life ay matatagpuan sa ating Panginoon Jesucristo. If you don't have Christ in your life, you don't have eternal life. So that's simple. Ano po? Pangunahing layunin kung bakit isinulat ang gospel na ito, according to John, ay dalhin ang mga unbelievers sa pananampalataya. And this gives confidence. No? Itong epistle na to ay naitala, isinulat, to give confidence among believers that they have possessed eternal life. So, if you have Christ, huwag ka nang mag-alilangan pa. Certain po iyon. Bagaman sa mundong ito, full of uncertainties, pero sinasabi sa iyo bilang mananampalataya, ay meron kang eternal life. No? Sometimes, yung kaaway, bubulungan ka or inject sa iyo yung doubt na totoo bang pag namatay ako sa langit ako pupunta? If you have Christ, then you have eternal life. Diba? Malinaw na po iyon. Huwag ka nang mag-doubt doon. At ngayon, kung hindi totoo yung pananampalataya, baka talaga wala kang eternal life. Kasi yung tamang pananampalataya lamang kay Jesucristo ang makapagbibigay sa atin ng kasiguruhan na tayo nga, pag namatay, ay pupunta doon sa kanyang kaharian, sa kalangitan. Because you possess eternal life. No? Verse 13, I write these things. Sabi niya, no? I write these things. Sinusulat ko ang mga bagay na ito sa iyo, referring to the truths presented above. Ang dami na no? Chapter 5 lang to, o 5 chapters, pero ang daming truth presented dito po sa sulat na ito ni Apostle John. Ano po? Doon po sa
sa mga unang talata na napag-aralan po natin, merong mga false believers, no? Mga nagkukunyaring believers, ang umalis doon sa congregation. Basahin po natin yung chapter 2, verse 19. If you will remember, may mga issue po kasi dito ng doctrinal issue, at may mga tumalikod po doon sa congregation. They went out from us, chapter 2, verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. They are not belong doon sa congregation na iyon, kaya sila ay lumabas sa congregation na iyon. Sila ay hindi nakatagal doon sa congregation ni Apostle John kasi hindi talaga sila totoong mga mananampalataya. Not only tinalikuran nila yung church, yung congregation, but they also left the faith, no? The biblical faith. Tinalikuran nila yung pananampalataya. Kasi doon sa discussion ni Apostle John, if you will remember, yung proper view of Christ. Tandaan nyo? Yung proper view of Christ. Iba ang kanilang paniniwala tungkol kay Jesucristo. Dahil ng panahong iyon, ulitin ko, magtatapos huling linggo po ng ating pag-aaral dito sa 1 John. Kung matatandaan nyo po, andun po yung laganap ang katuruan ng Gnosticism o Gnostics. Matter is evil. Ibig sabihin, ang lahat ng nahawakan ay masama, ang divine lang ay yung spirito. At hindi na paniniwala nila kay Jesucristo na ang katawan ni Jesucristo ay masama, evil, at bago pa siya mamatay doon sa cross, ay humiwalay na yung mabuting spirito. Yung divine spirit, humiwalay na sa katawan ni Kristo because they believe yung katawan ni Jesus ay masama. Yung love for others. These are fundamentals, doctrine ng mga mananampalataya. Hindi lang yung view of Christ, but yung love towards others. No? Yung pag-ibig sa kapwa, yung pag-ibig sa iba. Love your neighbor as yourself. Yun po yung utos. Isa pa yung obedience to Christ. Naalala ko yung mayaman na nag-inquire sa Panginoon kung paano ako magkakamit ng eternal life. Ang tanong niya kay Jesucristo sa Panginoong Jesus. Pero ano sagot ng mayaman? Ang sagot ng Panginoong Jesus, okay, gawin mo to. Part ng 10 utos. Sabi ng mayaman, perfect ko na yan eh. Ginagawa ko na yan eh. Ano pa ba ang kulang? What is lacking? Sabi ng mayaman, ang sabi ng Panginoong Jesus, o sige, umayo ka, benta mo yung ari-arian mo, at bumalik ka, sumunod ka sa akin. Part nung utos na sinasabi ng Panginoon is, love your neighbor as yourself. So, passing lang yun. Akala niya ginagawa niya yun. Pero nung i-actual na, yung utos na yon, love your neighbor as yourself, tinest ng Panginoon. Okay, benta mo yung ari-arian mo. Hindi niya kaya. Tinalikuran niya ang Panginoon. Kasi hindi talaga siya sumusunod sa Panginoon. Hindi niya kayang sumunod doon sa kautusan ng Panginoon. So, these are fundamentals of faith na hindi ma-embrace ng iba. No? Bagamat naandun sila sa church, pero hindi nila kayang i-embrace yung fundamentals of faith. Listen. Yung eternal life mentioned dito sa mga talatang ito does not refer to a period of time. No? Hindi ito isang era or a period of time na okay, pag namatay ka, you have eternal life. It refers to Jesus Christ. No? The person of Christ. So verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding that we may know Him who is true, and we are in Him
who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So it refers to the person of Christ. Yung eternal life. Hindi to yung, okay, pag namatay ka, punta ka sa langit, parang period of time. No. It talks about, it refers to Jesus Christ Himself. Yung eternal life. Without Jesus Christ, wala ka rin eternal life. No? Yung eternal life is a relationship with the person of our Lord Jesus Christ, and you possess His nature. Kaya ka mayroong eternal life dahil nasa iyo si Heso Kristo. Sa verse, binanggit dito ni Apostle John sa verse 11 and 12. Sabi dito, and this is the testimony that God has given us eternal life. God has given you the Son. You eternal life, and this life is in His Son. He who was the Son's life. He who does not have the Son of God does not have life. So hindi pwedeng magkahiwalay, no? Nasasabihin mo may eternal life ka, pero ayaw mo namang manampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ang iyong gusto lang ay makarating sa langit, pero ayaw mong sumunod sa Panginoon Jesucristo. Ayaw mong manampalataya sa Panginoon Jesucristo. Hindi pwede yun. Because eternal life is Jesus Christ. The person of Jesus Christ. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. Possess mo na yung nature ng Panginoon. Kaya nga natututo ka ng umibig. Maibigin ka na. Paulit-ulit na pinag-uusapan dito sa book ni John, sa book, doon sa gospel book ng John, love din ang theme. Dito sa 1 John, love ang theme. You possess His nature. Because, as I said, Galatians 2:20, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kung dati hindi ka naman maibigin, ngayon maibigin ka na. Second, verse 14 to 17, it is assurance with regard to prayers, no? Answered prayers. First, yung assurance of eternal life. Second is answered prayers. Nakakasiguro ka ba na pag nananalangin ka, sinasagot ng Panginoon? Sometimes may magsasabi sa'yo, ang lapit ko talaga sa Panginoon. Every time na pinag-pray ka, nangyayari. Nasabihan ka na ba ng gano'n? Sa tagal mong mananampalataya, hindi ka pa nasabihan ng gano'n? Ang Panginoon po sumasagot kahit kala mo, petty things lang o petty matter or parang hindi naman concern na ng Panginoon to. Hindi po. Pag anak ka ng Panginoon, magugulat ka kahit maliit na bagay, sinasagot niya. Bigyan ko kayo ng sample. May pinag-pray ako na puno na nakakasagabal. Pinag-pray ko lang. Noong una, masama yung puso ko kasi gusto kong bumili ng isang sakong asin. At didilugin ko yun ng asin para magkasakit sa bato. Diba? Yung kumain ka kaya ng asin pag hindi ka nagkasakit sa bato. Pero pinag-pray ko lang. Sabi ko, Lord, medyo naapektuhan na ako nito eh. Nagagalit na ako eh. Pwede ba pakigawa na lang po ng paraan? Pwede ba mamatay yung puno? Ilang panahon ang dumaan, nakita ko, ako natutuyo. Hanggang sa, totoo nga, Ate May, di ba? Totoo nga, natutuyo na siya. At nawala na kayong mga dahon. Nakakatuwa kasi tuluyan siyang namatay. Yung mga katabi niya mga puno, buhay naman eh. Yung puno lang na yun, hindi ko sabihin ko saan eh. Kasi naka-record ko yun.
Tapos ngayon, may isang tao na nakapansin. Kasi may puno din siya dun sa malapit sa kanya. Sabi niya, medyo, problema ako sa puno eh. Siguro, bakit? Bulok na yung bubong ko. Okay. Sabi ko, buti na sa'yo namatay yung puno. Ayun ba? Kako, pinag-pray ko lang. Talaga? Oo, pinag-pray ko lang. Ganun ang Panginoon kako eh. Kahit maliit na bagay, pwede siya sumagot. Sinasagot niya yung prayer. Kaya, pag-pray mo din. Pag-pray ko din na yung puno. Ayoko nga. May hindi natuyo yun eh. Sisingin pa. Marami yun, mga maliliit na bagay. Kaya pag sinasabi yun, kahit sa maliit na bagay, sumasagot ang Panginoon. At mapapangiti ka lang talaga kasi mabuti ang Panginoon. And magpapasalamat sa Lord, sasabihin mo, Lord, salamat kala ko, simple lang. Marami pa akong kwento tungkol sa sinagot na panalangin. At nakakatuwa ang Panginoon na kaya ngayon, pag lumalapit ako sa Kanya, with confidence, no? Confident ako na sinasagot ng Panginoon yung panalangin. Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Dumating ka ba sa punto na nagpipray ka parang hindi ka confident dun sa sagutin kaya ako ng Panginoon? Nagpipray ka pero alam mo hindi ka sasagutin eh. Yung puso mo kinokontra na yung walang kasiguruhan na sasagot ng Panginoon. Do tama yan, no? Ay hindi naman laging yes ang sagot ng Lord. Sometimes wait and no. Ay yung sakit pag no. Pero alam nyo, dito, tinatalakay, pakinggan nyo maigi dito ha, kasi tinatalakay dito, ano ba yung mga panalangin na sinasagot? No, titingnan po natin iyon. Sabi nung Hebrews, di ba? Throne of grace, approach God's throne of grace with confidence. So sinasabi niya, if you're a believer, you have to approach the throne of mercy or the throne of grace of God with confidence. Dapat meron tayong tiwala. Ano ba ang pwedeng makahadlang doon sa confidence na yon? Faith. Kapag nagda-doubt ka doon sa faith, walang confidence, no? Magda-doubt kasi nagda-doubt ka, so hindi ka confident, no? Doon sa paglapit mo sa Panginoon. Alam mo yung pagbiyaya po ang Panginoon. Pagbiyaya ang Panginoon. Kung babalikan ko lang ang buhay ko, talagang punong-puno ng biyaya. Salamat sa Panginoon dahil pinaranas niya yung biyaya. Ganun kabuti po ang Panginoon. Sabi doon sa Galata, we can know, no? Yung salitang know, alam ko, no? Alam ko na merong Diyos na malalapitan ako. Merong Diyos na kung saan ay confident ako na sasagot sa aking mga panalangin when I approach His throne of grace. Hello. Why? Natalakay natin yung chapter 3, verse 21. Beloved, if our hearts does not condemn us, we have confidence toward God. So anong pwedeng humadlang para hindi sagutin ng Panginoon ng panalangin? May something doon sa puso mo na yun yung nagbibigay sa atin ng doubt. Kaya nagda-doubt tayo na hindi sasagutin ng Panginoon yung panalangin kasi alam mismo natin sa puso natin there's something wrong doon sa puso natin. Kaya nagsasalita ka pa lang, sinasabi mo na agad, hindi sasagutin ng Lord ng prayer na to. And even yung puso mo sinasabi, hindi sasagutin ng Panginoon yung panalangin na to. Ano yung pwedeng nakalagay doon? Sin. Ano yung isang bagay na magkukondemn sa atin? Kasalanan.
Kapag dumaranas tayo ng unanswered prayers, you have to reflect. Tingnan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Kumusta ang iyong spiritual life? Kumusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Balikan mo yun. Imposible na hindi sinasagot ng Lord ang prayer mo o sagutin ng Lord ang panalangin mo. O baka wala ka naman talagang relasyon sa Kanya. Kaya hindi sinasagot yung prayer mo. Kaya magsasabi ka, bakit ganun? Ang tagal-tagal ko nang pinagpipray ito hanggang ngayon, hindi pa rin mangyari. Sandali, kumusta ba ang relasyon mo sa Diyos na pinapanalaginan mo? Okay ba ang relasyon nyo? May relasyon ka ba talaga sa Panginoon mo? In tune ba ang puso mo sa Diyos? Sabi doon, does not condemn us. We have kung ang puso natin ay hindi tayo kinokondemn, at the only thing na magkakaroon ng condemnation sa puso natin ay iyong kasalanan. Kung may kasalanan sa puso natin, talagang wala tayong confidence, no? Nasasagutin ng Lord yung ating mga panalangin. Now, tingnan natin. Maganda to. Excited naman kayo? What are the things, no? Mga susi, keys for answered prayers, no? Paano ba malalaman na sinasagot ng Panginoon ang iyong panalangin? First is pray according to His will. Mahirap yata yun. Ibig sabihin, yung prayer mo is in accord with the heart of God. Kung ano rin yung gusto ng Panginoon. No? Alam mo kasi gusto ng Panginoon nyo, kaya ipagpipray mo. Diba? Nagpipray ka for the furtherance of the gospel. You want to share the gospel to people. Pagbibigyan ka na ng Panginoon. Kasi yun yung main heart ng Panginoon. To preach the gospel, to disciple. Yung mga gusto ko pong ma-disciple ito. Nagkaroon ako ng chance kahapon. Matagal ko na dinidesire na magkaroon ng Bible study sa aking batchmate ng high school. Kahapon, nagkaroon kami ng chance na pag-usapan. May online Bible study kami once a month. Starting itong May, 4th week. Every 4th week of the month, may isang araw kami na magba-Bible study. Yung isa rito, dumadalo, tumitingin sa ating, nakikinig sa ating preaching. Matagal ng desire ng puso ko yon. At natutuwa ako kasi dininignan ng Panginoon yung panalangin na yun. Ilan doon, principal. Mga kabats ko, may mga principal na ng school. Tanda na talaga. Mga principal ng mga kaklase ko. But anyway, yun yung design natin. Pagbibigyan niya ng Panginoon kasi yun yung gusto ng Panginoon. Diba? Design niyo rin ba yun na ma-reach out yung mga katrabaho niyo, ma-reach out yung mga kaklase niyo, or ma-reach out yung mga kung sino man mahal niyo sa buhay? Kapag design niyo yun at pinagpipray niyo, sasagutin niyo ng Panginoon. Of course, doon na sa timing. Kasi lahat naman busy, no? Pero nagbibigay ang Panginoon ng chance para yung desire ng puso mo ay Kanyang ibigay. Ano ba yung gusto ng Panginoon? It's not about our wants. Di ba? Kadalasan pag naalala nating manalangin kapag meron tayong hihingin, personal. Pansinin mo yung prayer mo, puro ako. Pagpalain mo ako. Bigyan mo ako nito. Tulungan mo ako. Sana ganito. Napansin mo. Pero hindi pag-pray mo na, Lord, gamitin mo ako para sa iba. Alam ko mahirap, Lord. May struggle. Pero gamitin mo ako for others. Help me to show love. Kasi yung nature mo is love.
Pwede naman wala tayong pakialam sa iba, di ba? Ligtas na tayo eh. Di ba? Pwede naman yun eh. Pero bakit dinidesire mo yun? Hindi kasi ikaw yun. Hindi naman talaga yun yung yung gusto mo eh. Yun yung gusto ng Panginoon. You're just being obedient doon sa conviction ng Panginoon. Sino ba ang may gusto na masahe ka, mag-exert ka ng effort, gagastos ka, sa isip mo, ang daming iniisip? Sino bang may gusto nun? Di ba mas masarap matulog, ayahay ang buhay, nakahiga-higa ka, nood ka TV, wala kang ginagawa, walang bahala kayo sa buhay nyo. Di ba yun ang gusto natin? Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya may conviction. Hindi mo kayang hindi gawin yun. Kasi the Holy Spirit is working. Hindi mo kayang tanggihan yun. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Mayroon kumuha ng mga responsibilidad. Diba? Sino ba gusto ng responsibilidad? Ako, ayoko ng responsibilidad eh. Luminipis ang buko na eh. Sa responsibilidad. Kakaisip. Maubos ng buko. Pero mas mahalaga ba yun? Kaysa sundin ko ang Panginoon ko. Yung conviction ng Panginoon. Kasi yun ang gusto niya. Pray according to God's will. John chapter 14, verse 13 to 14. And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Something that gives glory to God. Kaya sa prayer natin, ang tanong agad, makakapagbigay ba ito ng kapurihan sa Panginoon? Ito ang pag-pray ko nito. Kung makasarili, huwag mo na ipag-pray. Kasi noon na agad yan. No? Halimbawa, nagpipray ka para sa makatapos ka sa pag-aaral. Ano masama doon? Kasi pwedeng i-bless ng Lord yon, pwedeng sagutin yan na makatapos ka kasi pwede ka niya, eventually gagamitin ka niya, yung kung anumang profession mo, pwedeng gamitin ng Panginoon for God's glory. Pero marami taong nakakalimot eh. Kapag matagumpay na, secondary na lang ang Panginoon, wala na. Option na lang ang Diyos. Pero nung nagsisimula, talagang active sa prayer meeting. Pero kapag nasa tanyag na or nasa nakuha na yung gusto, unti-unti, option na lang ang Diyos hanggang sa nawala na. And sometimes, inaalaw ng Lord ang kabiguan natin sa buhay para magising tayo at maibalik tayo doon sa wisyo natin bilang mananampalataya. Sa palagay niyo, gusto ng Panginoon na hirapan tayo? Hindi Pero kailangan nating dumaan sa mga pagsubok na yun ng buhay para huwag tayo maligaw. Para lagi tayong in tune sa ating Panginoon. Second key, no? Pray in obedience to God's commands. So nananalangin ka dahil gusto mong sumunod o sundin ang commandments ng Panginoon. Doon sa chapter 3, verse 21 na binasa natin, ano ba yung mga bagay na nagko-condemn sa ating puso? Sin. Kasalanan. Kung may kasalanan tayo sa puso natin, wala tayong confidence na yung prayer natin ay sasagutin. Kasi sabi sa Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not listen. Would not have listened. Kung nananahan sa puso ko ang kasalanan, pagtuwad-tuwad ka man dyan, hindi ka pakikinggan. Walang answered prayers. Ang gusto niya, ano ang commandment dyan? John 15:7, remain in Him and remain in His words. Nananalangin ka kasi may mga gusto kang personal na mga bagay na gusto mong makuha, pero hindi ka naman
nananalangin. Hindi ka naman, hindi ka nagbabasa ng salita niya, hindi ka nag-aaral, tamad na tamad ka sa Bible study, tamad na tamad ka mag-pray, tamad na tamad ka mag-devotion, or naalala mo lang siya pag may kailangan ka, hindi sasagutin ng Lord yung panalangin mo. Dahil ang commandment niya is to remain in Him and to remain in His words. Basically, ang prayer po ay seeking, ay paghahanap ng kalooban ng Panginoon. Lord, nananalangin ako kasi ano po ba ang kalooban mo? Yun eh. Seeking God's will. Yun ang purpose ng nanalangin. Hindi yun seeking to gain, seeking na makuha mo yung mga wants mo. Hindi sa genie. Tama ba, genie? Hindi sa genie na hipuin mo, o bigyan mo ako 3 kahilingan, sagutin mo. Hindi, genie ang Panginoon. Alam mo, pag the way na magtrabaho siya is for His glory. Bakit makasarili? Self-centered ba ang Diyos? Diyos yun eh. Diba? Nilalang niya ang lahat ng bagay for His glory, for His own glory, not ours. Dapat malinaw sa ating mga mananampalataya yun. Kaya nga sa prayer natin, Lord, I am at your disposal. Ang buhay ko, Lord, gamitin mo. Anytime, Lord. Diba? Gamitin mo ako. Yun dapat ang pananaw natin. Sometimes mahirap yung pinagagawa niya, pero we have to do those things kasi desire niya yun eh. Diba? Like yung prayer ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 26, di ba? Sabi niya, siyempre, tao rin. Totoong tao ang Panginoon, di ba? Nasasaktan din naman. Sabi niya, if you will remove this cup, Lord, please remove this cup na pagdadaanan ko. Pero sa ulian, sabi niya, not my will, Lord, but your will be done. Oh. It is about God's will. God's desire. Kaya nga po sabi ng Panginoon, di ba? Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Yun yung gusto ng Panginoon. Ang gawin ng Panginoon, read your Bible. Bakit? Ano nangyayari? Hindi ba ako alam? Ano mo? Yun ang gusto ng Panginoon. Know Him and know His words. Mamaya. Sharing tayo na. Hindi naman ako naalala. Kaya nga sabi ni Apostle John, no? Pray according to God's will. Yung desire, yung commandments, yun yung will. At sigurado sasagutin yun ng Panginoon. At ang kagandahan ni Apostle John, no? In-illustrate niya dito yung praying according to God's will. So verse 16 and 17. Maaaring itatanong kayo, ano may ibig sabihin nito? No? Nung binasa ko rito, ano may ibig sabihin nito? Verse 16 and 17. Are you ready? Okay. Verse 16 and 17. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. So, may mga kasalanan not leading to death. There is sin. On the other hand, there is sin leading to death. I do not say that we should pray about that. All unrighteousness is sin, and there is sin not leading to death. Parang baligtad lang, you know? Parang nagulang ba kayo? So tingnan natin, this is just an illustration para ma-illustrate po ni Apostle John yung praying according to God's will. Ano po? He distinguishes between sins. One is sin that may lead to physical death. Mayroong mga kasalanan that leads
to physical death or that lead to physical death. And the other sin does not lead to physical death. Ano yun? So ito po yun. Ano po ba yung mga kasalanan that lead to physical death? Yung mga sinadya. Sinadya, pinagplanuhan, o premeditated sin, no? And unconfessed sin. This may bring physical death. Tingnan po natin sa Bible. Sa Acts chapter 5, verse 1 to 11, ito po yung isang example ng sin. Chapter 5. Premeditated sin, no? Pinagplanuhan po ito, sinadyang kasalanan. Babasahin ko 1 to 11 para mayroon kayong idea kung ano to. But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold the possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. And the young men arose and wrapped him up, carried him out, and buried him. Now it was about 3 hours later when his wife came in, now knowing what had happened. And Peter answered her, Tell me whether you sold the land for so much. She said, Yes, for so much. Then Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. Nakita niyo po yung kasalanan na nakakamatay. Ito po kasi yon. Kaya mag-ingat po tayo when you make promise, no? Make promise sa Lord. Huwag ka na lang mag-promise kung hindi mo kayang gawin. Delikado yun. Delikado. Huwag ka na lang mag-promise. Lalo kung pagdating sa pananalapi. Halimbawa, nung wala kang trabaho, pinapartihan mo ang Panginoon doon sa salary mong tatanggapin. Kung hindi mo kayang pangatawanan yan, huwag kang mangangako. Magkakaloko-loko yung buhay mo. Okay? Yung nangyari kay Ananias, kasi nagbebenta ng mga ari-arian, no? Pero hindi po yung pilitan. Kumisan, out of, yung emosyon. O sige, magbebenta rin ako. At yung portion na to, ibibigay ko. Siyempre, natuwa ang Panginoon kasi ibibigay yung pinangakuan. Pero ang nangyari, nung nabenta na, ay ganun talaga eh. Pag naandyan na, ay ang hirap ng bitawan. So yun ang nangyari. So hindi nila binigay yung pinangako nila. So ang nangyari, yun, namatay. Kasi may pinangako sila sa Diyos na hindi nila tinupad. Naging yabang lang. So pakiingat po tayo kasi yun po yung sasabi dito, sin that lead to death. Sins that lead to death. Hindi pa po iyon, immorality. Immorality sa church. 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Basahin ko po yung
1 Corinthians 5 verse 1 to 5 para mas may konteksto po tayo. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife, and you are puffed up, and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. For I indeed, as absent in the body, but present in spirit, have already judged him who has so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of the Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh. Take note of the word, of the phrase, destruction of the flesh. Katulad din po yun. Kamatayang physical. That the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? So ito yung purpose. Bakit kinakailangan mangyari yan, no? Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast, not with an old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So ang issue po dito, immorality sa loob ng church. At hindi po yun palalampasin ng ating Panginoon. Yung klase po kasi ng ganitong kasalanan ay para tong libadura. Nakakaapekto po ito sa kabuuan. Kaya hindi po, kasama po ito dun sa kasalanan na pwedeng mag-cause ng kamatayan. Physical death po, ang sinasabi po rito. Deliberate sin, no? Sinadyang kasalanan. Ano po ba ang panalangin na hindi sinasagot ng Panginoon? Yung panalangin ng mga sinners, mga believers, mga makasalanan, hindi po sinasagot. John 9:31, ano po? So ito po ay God's discipline sa mga tao na gumagawa po, o mga believers po kasi ito, no? Mga believers na gumagawa ng kahalayan sa church o sa loob ng church, kasi it could affect the whole congregation. Ang gusto po ng Panginoon ma-preserve yung purity, no? Yung purity ng church. Ma-preserve yung peace. Ma-preserve yung unity. Kaya isa po ito sa mga kasalanan na kung saan ay kasalanan that lead to physical death. 1 Corinthians 5:5-7, sins that leaven the congregation, that may cause destruction of the fellowship. Ganito po katindi yung kasalanan nito. Kaya akong prayer ko, Lord, bago pa ako makagawa ng isang bagay na yan, patayin mo na ako. That's my prayer. Ayaw ko makasira sa ministry. Ayaw ko makasira sa pangalan ng Panginoong Jesus. That's my prayer. Before I commit that sin, if ever, na magkukumit ako ng sin na yan, kill me. Kill me, Lord. Lahat vulnerable dyan, walang malakas. Pero hindi dapat i-confess yung mga kasalanan na ganyan. Kasi it ruined the church. Sin that lead to physical death. At sa verse 16, ano naman yung sin? Na kung saan hindi nagkukos ng physical death, but
yun yung pwede mong ipanalangin kasi it provides transformation or repentance do sa tao. Ano po? Yung mga unintentional sins. May mga unintentional sins na dapat ipanalangin. Ano po? Kasi it could lead naman sa repentance. No? Kaya nga sabi doon, kasalanan na hindi nag-lead sa kamatayan, but kasalanan na may aring mag-lead sa repentance, transformation of the person. So yun po yung sinasabi ni Apostle John, paano mo malalaman na sasagutin ng mga panalangin mo? Ito po yun. And the only prayer na sasagutin ng Panginoon sa mga unbelievers ay yung panalangin na pagsisisi. Sa mga unbelievers po yan. So kung minsan nakakarinig tayo, yung isang unbelievers ay sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. Anong panalangin? Pag sinabi niyang ibang panalangin, maliban doon sa pagsisisi, hindi ang Diyos ang sumagot nun. He will not hear the prayer of unbelievers. The first ever prayer na maaaring sagutin o pakinggan ng Panginoon mula sa unbeliever is the prayer of repentance. Para magkaroon sila ng ugnayan sa Panginoon. Siyempre naman, huwag mo naman sabihin, hindi naman Diyos ang sumagot sa iyo. Eh, dalawa lang naman yan eh, di ba? Diyos o si Satanas, sino kaya sa palagay mo? Kaya masabi, tumama ako sa loto. Na-bless ako, sinagot ng Lord yung pangailangan mo, tumama ako sa loto. Tumama ako sa sugal. Do you think Diyos yun? Talaga, naniniwala ka Diyos ang sumagot sa iyo? Kahit nagkapera ka pa. Kahit milyon na naging pera mo. Kung iyan ay galing sa sugal, wag mong i-claim na sinagot ka ng Panginoon. Anong tumama ngayon? Kahit ano kahit mga, basta sa sugal, walang kinalaman dyan yung taya. Kahit piso yan, sugal pa rin yan. Kaya huwag mo i-claim na, ay may nakakain kami kasi nanalo ako sa ganito, sa ganyan. Sa ending. Kung sino man gumagawa, tigilan nyo yan. Ano? Color game lang yun. May online ba? Magkano ngayon ang ano? Magkano ba tayo sa online? Yung, di ba, sa bahay ka lang, gano'n ka lang. Depende pa sa ikakasya. Facebook pa tayo. Di ba, kasya ka 300. Blessing ba, blessing? Blessing ba yun? Blessing? Sumpayog, sumpa. So, may panahon pa naman kasi pwede ipag-prayan for repentance. Okay? Kasi hindi ko pa naman alam kanina. Ngayon yung sinasabi na sa'yo, titigilan mo na, di ba? So, be transformed by the renewing of your mind. Di ba? Hindi ka man mamamatay niyan. Hindi pa. Hindi pa. Hindi ko pa naman. Oo, hindi yung physical death. Hindi physical death. Pero, pag hindi mo tinigilan yan, baka mauwi nga sa physical death. No? Okay na. So, okay lang yun. Kanina, hindi nyo pa naman alam eh. Ngayon, alam nyo na. Dihintuan na. So, pangatlo, matagal tayo. Gutom na kayo. So, pangatlo, yung una ay eternal. Eternal life. Second is answered prayers. Pangatlo ay protection from Satan. So, okay naman yun. Pag anak ka ng Lord, kung nagkamali ka, po protection ng kanuman ng Satanas. Kasi gawain ni Satan yan. Kaya nagkakamali tayo. Dapat uto tayo ni Satan. Verse 18. We know that whoever is born of God does not sin. Alright.
But he who has been born of God keeps himself. And the wicked one does not touch him. Ito ang ganda ng promise na yun. No? This is assurance that Satan cannot touch you. Hindi kanya pwedeng hipuin. Pwede kanya takutin, pwede hindi kanya pwedeng hipuin. Saktan. No? Yun yun. Di ba yung mga tumulto, ganyan. Hanggang doon lang sila. Pero hindi kanya kayang pasukin. Lalo na yung ipossess ka niya. Anak ka ng Panginoon, ipopossess ka niya. Ipapayag ba yung Holy Spirit? Tapos ipopossess ka nila. Papayag ba yung Holy Spirit na, di ba, silyado ka? When you hear the gospel, truth, you were sealed with the promise, with the Holy Spirit. No? Ephesians 1:13. Silyado ka, tapos pakikialma ka pa ni Satan. Hindi. So ito ang ganda na po, hindi kanya pwedeng saktan. Protection from Satan. God keeps His. God protects the unbelievers. Alam niyo sa Hebrews 1:14, in times of need, He sends His ministering angels to save us, to minister to us. Diba, sometimes, mababangga ka, biglang parang may bungod sa iyo. Diba? So naranasan yung pinoproteksyonan ka ng Panginoon. Diba? Sa driving, diba? Sa pagdadrive, di ba, Pastor? O, yung kalayo-layo ng pinuntahan mo, nakabalik ka ng buhay, walang galos or ano. Hindi ba proteksyon ng Panginoon na? Wow. Kumisa nga, nung ato ka na, gano'n-gano'n ka na, bahala na ang Panginoon, di ba? Gano'n-gano'n ka. Pero galing eh, oh. Kumisa nakapikit ka, gano'n-gano'n ka, di ba? Galing ng Lord, di ba? Minsan. Sanay, naranasan mo ba? Biyaya ng Lord yun. Ganun mag-protect ang Lord. Pero huwag mo na magustuhin. Sanay matulog ka rin pag ganito ka na matulog ka. Mga mamaya, gisingin ka rin doon. So, yung evil one po dito refers to Satan, no? Hindi kanya pwedeng galawin. Dahil yung mga believers belong to God. Hindi siya pwedeng mag-operate diyan doon sa inalaw lang ng Panginoon. God is sovereign. And Satan is under the sovereignty of God. Remember Job? Si Job. May mga bagay lang na inalaw, pero sabi niya, huwag mong kukunin ang buhay niya. Di ba? Pwede mo, sige, pagsakitin mo, yung pakialaman mo lahat, pero huwag lang yung buhay niya. Sabi niya, ano po? So says John chapter 10, verse 28-29, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. The Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. See? Napaka mapagbiyaya ng Panginoon na binigyan niya tayo ng ganung assurances, no? Sa ating Christian life. Sigurado tayo, sa Kanya tayo, sa langit tayo pupunta. Pang-apat, believers belong to God. Verse 19 and 20. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. No? We belong to God. Dalawa lang naman yan, children of God and children of Satan. So, if you are a child of Satan, if you are a child of Satan, then you are under doon sa kapangyarihan ni Satan. Ano po? Alam na po natin na itong mundo ay si Satanas at mayroon pong influence si Satanas dito doon sa system, no? Dominated by Satan. Dominated po ni Satan ang mundo. At kung ang mga taong ayaw sa Diyos, sino ang namamayan sa kanila? Si Satan. Ano po? Nasa influence sila ni Satan. Kaya alam niyo po, kung ang mundong ito ay nakakasaklaw dun sa dominance ni Satan, no? Tayo andito rin namumuhay.
Imagine yung influence na pwedeng gawin ng system ni Satan sa atin. Minsan nalilingan tayo no? Minsan, pinagagalitan tayo ng mga kasama natin. Minsan, sabi sa akin ni Ate May, ilang reels na yung pinanood mo. Parang lagi siya, karami na yata ako. Diba ganun-ganun kasi yun. Yun. Ibig sabihin, huwag kang magagalit dun sa pag may sumita sa'yo gano'n kasi baka malingat ka eh. Di ba system ni Satan, madodominate ni Satan itong mundong to eh. So pakinggan mo yun, baka nga sinasabihan ka na nga eh. Galit ka pa. So, tingnan natin po iyon. Kasi, malaking bagay po iyon sa atin. Kasi, kaya natin pinapaalalahanan, ilang linggo-linggo, ilang mensahe sa loob ng isang taon ang napakikinggan natin. Ulit-ulit, walang kasawa-sawa. Bakit kailangan po natin ito? Dahil para maiwasan natin yung contamination. Kahit nga may word of God na tayo, di ba? Nakakontaminate pa rin tayo, influence pa rin tayo. Sa loob ng bahay, sa labas, kahit nasan tayo, yung influence ni Satan. Kasi nga itong mundong to, dominated to ni Satan. So, bawat kibot natin dito, may Satan. Kaya lagi tayong nire-remind ng word of God to avoid contamination. Kaya huwag kayong masasawa sa mga salita na nagpapaalala sa atin mula sa salita ng Panginoon. And ito yung mabuting paalala sa atin, yung Word of God. Yung Word of man, talagang lang yan, lampasan lang sa tinga natin yan. Pero yung Word of God, pakinggan natin to. Huwag nating pagsawaan yung Word of God. Pag-aralan natin ito, i-share natin ito, kasi ito lamang yung paraan ng Diyos sa atin para wag tayo makontaminate ng mundo ito, ma-influensyahan ng mundo ito. Tingnan nyo dun sa unang mga talata. Sabi rito, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not, listen, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. It reminds us ng sitwasyon po natin sa mundong ito. Last, number 5. Because you belong to God. If you belong to God, then you are a child of God. Mamahalin mo yung Word of God. Kasi yun lang yung paraan para huwag tayo makontaminate. Kapag hindi ka nagbabasa ng Word of God, hindi ka nag-church, hindi ka nakikinig ng mga messages na katulad nito, di ba? Kaya nga, ini-encourage tayo. At least once a week, pumunta ka sa church para mag-worship. Kasi dito, di ba, nakakalimutan mo yung buhay sa labas eh. Yung mga problema sa labas, nakapag-focus ka dito sa Panginoon. Imagine mo kung 2 weeks, 1 month kang hindi nag-church, hindi ka pumunta doon. Ay di, nandun ka sa mundo, eh di, na-influensya ka ng mundo dyan. Kaya, wag na wag, iwasan mo dapat na lumiban sa church, sa worship. Kasi yun lang yung fuel natin eh. Yun yung mag-i-ignite ng ating spiritual life. Without the Word of God, hindi tayo magsusurvive. Okay? Hindi tayo magsusurvive. Panguli, Jesus is true God. Jesus is true God. Verse 20. Ulitin ko po yung verse 20. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, and that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, is true God. Genuine. Hindi siya false.
Genuine po ang Panginoon. Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Kaya sabi natin kanina, yung eternal life does not refer doon sa season or time, kundi nag-refer to sa person of Christ. Because Jesus is the eternal life. No? Ito pong statement na to ay the greatest assurance of all about our Lord and Savior, Jesus Christ. Bakit po? It provides doctrinal assurance of who Jesus is. Sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo? Napakalaki nito, napaka-stable ng foundation na to sa ating pananampalataya. That He is true God, true man, true God, and He is the eternal life. Without Him, wala kang eternal life. If you don't have Christ in your life, you also don't have eternal life. Bakit? You don't have Christ. So that's simple. In closing po, hinighlight po dito ni Apostle John yung importance ng pananatili doon sa fundamentals of faith. Sabi niya, little children, keep yourselves away from idols. Unlike those sa mga so-called believers who depart from the truth and left the church or the congregation, ano po? Dahil sila po ay mga false believers, they practice, yung practice nila ay full of idols, no? Now, if you are truly belong to Jesus Christ, to the biblical God, to the biblical Jesus, to the biblical faith, then rest assured na yung mga assurances na yon ay nasa iyo. Amen. Thank you, Lord, sa assurances. We are so blessed, Lord, being your children. We are assured of eternal life. And we are assured of answered prayers. We are assured that we belong to you. We are assured that you are the true God because you are the eternal life. We bless your name, O Lord. We thank you.